Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong tanghali, mga pulis na sangkot doon sa Atimonan incident kinasuhan na ng PNP. Claims ng Pilipinas sa West Philippine Sea, malaki ang tsansang katiga ng International Tribunal on the Law of the Sea ayon sa isang law expert. Malayo masyado ang kanilang lupa sa claim natin na stateless at saka readback. Kaya matatalo sila dyan, papayag na tayo kasi tayo ay mananalo under Annex 7. Pilipinas, hirap maabot ang inilatag na United Nations Millennium Development Goals. Ang masagwa dyan, hindi masyadong nagtrabaho ang gobyerno to be able to achieve those goals. In other words, parang hindi natin sineryoso. 11 bayan sa Negros Occidental isinailalim sa Election Watch List. Bilang naman ng mga naaresto sa nalumabag sa Kamalek gun ban, umabot na sa 154. Sa negosyo, turista sa Sorsogon, inaasahang lalago at abroad. U.S. Secretary of State Hillary Clinton, emosyonal sa pagharap sa pagdinig ng Benghazi attack. RMN News Nationwide. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Gigarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak. Pinakamalaking mga balita sa bawat Pilipino. Saan man sa bansa, RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Tanghali ho ng Huwebes ngayon, January 24, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Tayo po ay live na live sa DXDC 621 RMN Davao, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXMD 927 RMN General Santos at sa DYHP 612 RMN Cebu. Live international via www.rmnnews.com at sa WRMN New York, USA. Naramdaman muli ang pinakamalamig na temperatura sa Metro Manila para sa buwan ng Enero. Ito ay matapos pumatak sa 18.1 degrees Celsius ang nai-record na lamig sa bahagi ng Quezon City kaninang alas 6 ng umaga. Ang sabi ng Pag-asa, asahan pa raw na magtatagal hanggang Pebrero ang naranasang pamalamig na klima dahil sa epekto ng Northeast Monsoon o yung hanging amihan. January 11, 1914 nang maranasan ho ng mga residente ng Metro Manila yung coldest temperature na 14.5 degrees Celsius. Samantala, tiniyak din ng Pag-asa na wala naman silang namataang anumang sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility. Yung mga pulis na sangkot sa Atimonan incident, kinasuhan na ng PNP. Kasama natin sa Balita Live, Rhea Mamogay. RMN Report! Formal lang kinasuhan ng kasong administratibo ang mga pulis na sangkot sa Atimonan incident. Sa isinasagawang press con dito sa Campo Crame, sinabi ni PNP Chief Director General Alan Purisima, 22 mga pulis ang kanilang sinampa ng kasong administratibo. Kabilang na dito si Superintendent Hansel Marantan na ngayong araw ay nakatakda ng ilipat dito sa Campo Crame mula sa St. Luke Hospital kung saan siya ginagamot at dating
Calabarzon Director, Chief Superintendent James Melad. Paliwanag ni Purisima may paglabag na ginawa sa police operational procedures, partikular sa pagsasagawa ng checkpoint ang mga kinasuhang pulis. Sa ngayon ay nasa restricted custody sila ng PNP habang patuloy ang isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa kaso. Maliban sa mga admin case, posible pa ng masampa ng kasong kriminal ang ilan sa mga pulis na ito kung mapapatunayan sa investigasyon ng NBI na may paglabag pa silang ginawa. Kasama mo sa Kampo Krame, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo, kumpiyansa ang law expert at mambabatas na si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa nakakatiga ng Pilipinas sa claims nito sa West Philippine Sea. Kasunod na rin ito ng pagdulog ng bansa sa International Tribunal of the Law of the Sea para marisolba ang pinag-aagawang Panatag Shoal. Sa interview ng RMN kay Rodriguez, tama lamang ang ginawang hakbang ng Pilipinas, lalo na't malaki ang tsansang manalo tayo dahil walaan niyang basehan ang 9-dash line ng China. Paliwanag ni Rodriguez, pasok sa 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas ang Recto Bank at Spratly Island, batay na rin sa interpretasyon ng Law of the Sea. Gayong ang Hainan Province na baseline na China ay nasa 600 mile sa West Philippine Sea. Sa international law, ang kailangan, yung claim mo sa dagat, basihan sa saan yung lupa mo. Now, ang China, ang pinakamalapit sa Spratly at saka sa ating Reed Bank, ang Hainan Island. Yes, sir. But yung Hainan Island is 600 nautical miles away, while yung Reed Bank natin is within the 200 miles. Malayo masyado ang kanilang lupa sa kiniklaim natin na Spratly at saka Reed Bank. Kaya matatalo sila dyan, papayal na tayo kasi tayo ay mananalo under Annex 7. Dagdag pa ng mambabatas, kahit hindi sumunod ang China sa kautusan ng ITLOS, palagi namang pumapanig ang international community sa naging desisyon ng International Tribunal. Tama yun, no? Hindi natin ma-enforce yan. But the international community will always side with the winner of a dispute. Even if they will not follow the compulsory arbitration, then if they will not follow the arbitral award that will be in our favor, they will become a black sheep in the community, international community. And all the other countries will be helping us. The United Nations, the UN will help us, the United States, the European Union will all help us if we will emerge as winner. Even if they will not follow, if China will not follow, then they will be subject to international pressure at saka they will be the black sheep until finally they have to agree. Matatandaan naghain ng isang panukalang batas si Rodriguez sa Kamara para maglaan ng 1 bilyong pisong pondo ang pamalaan sa national budget para sa pag-solido ng claims ng Pilipinas sa Spratly. Arbitration case laban sa China, suportado ng liderato ng Kamara. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Suportado ni Senate President Juan Ponce Enrile at Senate Majority Leader Tito Sotto III ang paghahain ng Malacanang sa International Tribunal ng arbitration case laban sa China. Nakapaloob sa Resolution number 391 na inihain ni Enrile at Sotto na dapat ipaglaban ng bansa ang kasarilan nito at yung mga teritoryo ng bansa na pilit namang inaangkin ng China. Ang giit kasi ng China, sakop ng kanilang 9-dash line ang malaking bahagi ng West Philippine Sea, kahit sakop pa ito ng exclusive economic zone at continental shelf ng Pilipinas. Nakasaad din sa nabanggit na resolusyon na ginawa ng lahat ng pamahalaan ng Pilipinas para maging matluwasay ang pagresolba sa tensyon sa West Philippine Sea, pero ayaw pa rin tumigil ang China. Ang paliwanag ni Enrile at Sotto, kahit naman mayroong pending arbitration case sa International Tribunal, pwede pa rin ituloy ng Malacanang sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ang ginagawa nitong political, diplomatic at legal steps para marisolba ang naturang usapin. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Patuloy na napag-iiwanan ng Pilipinas sa inilatag na United Nations Millennium Development Goals para sa 2015. Ito ang inilabas ng non-government organization na Social Watch Philippines, kung saan sinasabi sa report ang pagtaaso ng inequality at problema sa economic growth. Ayon kay Professor Leonor Briones, lead convener ng Social Watch, nauungusan na ang Pilipinas sa pagresolba sa problema sa edukasyon, malubhang kahirapan, kagutuman, gender equality, maternal health, child mortality, rates at HIV/AIDS at iba pang sakit. Dahil dito ay nanawagan si Briones sa Administrasyong Aquino na mag-focus sa paggawa ng green jobs sa mga probinsya at lalawigan.
at magbigay ng alternative learning options para sa mga napag-iiwanan sa edukasyon. Samantala sa interview ng Armen sa ekonomistang si Profesor Winnie Monsod, hindi na nito ipinagtaka ang lumabas na report ng Social Watch, lalo na't aminado itong hindi sineryoso ng Administrasyong Aquino ang MDGs. And that's nothing new because every year ang United Nations talagang minomonitor. So noon pa, may problema tayo sa poverty, income poverty, may problema tayo sa maternal mortality, may problema tayo sa education. But from the very, very beginning, ang masagwa dyan, hindi masyadong nagtrabaho ang gobyerno to be able to achieve those goals. In other words, parang hindi natin sineryoso. Ayun ang masaklap dyan. And it's unfortunate because alam ko na ginagawa natin ito and the Philippines is hindi masyadong maganda ang performance ng Philippines compared to some other Southeast Asian countries. Kasabay nito, sinabi ni Monsod na ngayon ay malabo pa niyang makita kung kailan matatamasa ng sambayanang Pilipino ang pag-unlad ng bansa. Inilagay ngayon sa election watch list ang may 11 na mga local government units sa lalawigan ng Negros Occidental. Ito ang kasunod ng isinagawang Joint Peace and Security Coordinating Council meeting ng pulisya, militar at ng COMELEC para sa nalalapit na halalan. Kabilang sa Category 1 ang Escalante City. Samantala nasa Category 2 naman ang mga lungsod ng Cadiz, Himamaylan, Sipalay, Victorias at mga bayan ng Manapla, Toboso, Calatrava, Moises Padilla at Ilog. Ang lugar na nasa Category 1 ay nangangulugan na merong intense political rivalry at posibleng presensya ng armed group. Samantala ang Category 2 ay nangangulugan na may posibleng pagkakaroon ng armed groups sa lugar, kagaya ho ng NPA at private armed groups. Napaglaman ng mga na-identify na mga lugar na nasa election watch list areas ay nasa hinterlands ng lalawigan na kung saan merong presensya ng mga rebeldeng NPA. RMN Nationwide Report. Dalawa patay, isa nawawala sa pagbaha sa Davao. Kasama natin sa balita si Merly Comidoy ng RMN Davao. RMN Report. Dalawa ang kumpirmadong patay at isa ang missing dahil sa flash flood na nangyari dito sa Davao City. Dulot na rin ang sunod-sunod na pag-ulan simula pa noong araw ng linggo, January 20, 2013. Sa panayam ng DXDC621 Armen Davao kay Tony Coloma, ang Operations Officer ng Office of the Civil Defense 11, sinabi nito na ang probinsya ng Davao del Norte ang kinonsiderang pinaka-apektado sa pagbaha. Sinundan naman ang Compostela Valley Province at ang Davao City. Ayon kay Coloma, 15 mga barangay na dito sa Davao City ang nasa state of calamity, kung saan umabot na sa libo-libong mga pamilya ang nasa evacuation centers ngayon. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Davao City Councilor Bernard Alag na kinakailangang maging mas istrikto na ang lokal na gobyerno ng Davao sa pag-aaproba ng mga housing permits of subdivision malapit sa mga sapa. Halimbawa nito ang Deca Home Subdivision sa Maytigato Road na binaharin noong nakaraang linggo. Kasama mo sa DXDC621 RMN Davao, kasamang Merly Comidoy, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Inaasahang muling dadagsayin ng mga turista ang Sorsogon. Ito ay kasabay ng maagang paglabas ng mga butanding sa karagatan sa bayan ng Donsol at Pilar. Ayon sa Department of Tourism, buwan pa lamang ng Nobyembre noong nakarang taon ay nakita ng naglabasa ng mga butanding. Gayong buwan ng Disyembre, kadalasang lumalabas yung mga yan. Kasabay niyan, positibo naman ang mga opisyal ng turismo na isang magandang indikasyon ang maagang paglabas ng mga higanteng isda na muling tataas at lalakaso ang turismo sa Bicol. Sa datos noong 2011 pa, tumaas ng 30% ang tourist arrival sa Donsol at inaasang tataas pa ngayong taon. RMN News Abroad. Naging emosyonal si U.S. Secretary of State Hillary Clinton sa kanyang pagharap sa investigasyon ng Senate Foreign Relations Committee. May kaugnayan sa September 11 attack sa U.S. Consulate sa Benghazi, Libya. Hindi rin naiwasang magtaas ng boses si Clinton nang igiit ang Conservative Republicans ang umano'y sadyang kakulangan ng seguridad sa diplomatic compound ng Amerika sa Libya kung kaya hindi naagapan ang madugong pag-atake. No. Again, we were misled that there was something spraying out of that, an assault spraying out of that. And that was easily ascertained that was not the fact. And the American people could have known that within days, and they didn't know that. With all due respect, the fact is we had 4 dead Americans. Was it because of a protest, or was it because they walked one night or decided they'd go kill some Americans?
What difference at this point does it make? Matatandaang noong Desyembre pa sana nakatagdang tumestigo si Clinton, subalit hindi natuloy matapos itong nagkasakit. Samantala, halos 200 bombero naman ang nagtulong-tulong para pulahin ang malaking sunog sa isang bakanteng warehouse sa Chicago. Sa ngayon, hindi pa alam ng mga otoridad ang saninang sunog na nangyari sa gitna ng below zero na temperatura sa lugar. Wala namang naiulat na nasawi nasaktan sa naturang insidente. At mga kasama live mula ho sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines, inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong tanghali ng Huwebes, January 24, 2013. Sa mga nasa Bacolod, ngayong tanghali, susunod na ho diyan si kasamang Agnes Apostol sa RMN News Diretso Balitang Bacolod sa DYHB 747. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Pangalan po ni Badio Beros na rin. Ako si Weng de la Peña. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. Ang RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak, alas 12:18 ng tanghali. Tatak RMN.